So for today's video nga guys, ay gagawa po tayo nitong napakasarap na cabbage roll na for sure ay magugustuhan mo at ng iyong buong pamilya. So tara na! So ang gagawin po natin is ilalagay po natin dito sa ating food processor itong carrots. And then maglagay din po tayo dyan ng onion, garlic at saka ng sili. So mas magiging masarap po ito if meron kayong bell pepper at saka onion leeks. But since hindi siya available sa akin is okay na po ito. Ito lang yung meron ako ngayon. So idadaan lang po natin yan sa food processor ng madalian. Ayan. So ilang segundo lang. Ayan, so hanggang maging ganyan na ang kanyang itsura. So iset aside na po natin yan and then magpainit po tayo ng kawali and then maglagay po tayo ng giniling na karne. So kahit anong klaseng karne is pwede. So naglagay lang po ako dito ng around 1/4 na kilo ng pork. Ayan, so ilagay natin yan sa kawali and then hayaan lang natin na magmantika siya ng sarili niya. Ayan nga at after ilang minutes pag lumabas na po yung kanyang mantika is pwede na po natin dyan ilagay ang ating bawang at saka ang ating sibuyas. Ayan, so igisa lang natin dyan sa ating karne. Ayan, so onion and garlic lang, ayan. So igisa-gisa lang natin yan ng mabuti, mga ilang minuto para sure talaga na maluto siya, ayan. And then after nyan guys is takpan muna natin ng ilang minutes. Ayan, at pag ganyan na yung kanyang itsura, is pwede na po natin ilagay yung ating carrots, yung pinadaan natin kanina sa ating food processor. Ayan, if wala po kayong food processor is pwede nyo namang gayatin ng maliliit gamit ang kutsilyo. Mas matagal nga lang pero okay lang din. And then maglagay na po tayo dyan ng mga pampalasa. So sa pampalasa ko is naglagay lang po ako dyan ng konting chicken powder, black pepper, paprika, sesame oil, konting oyster sauce at saka konting brown sugar. Ayan. So depende na po sa inyo kung anong mga pampalasa ang gusto nyong ilagay dyan. So after imekos-mekos, takpan lang po natin yan ng ilang minuto and then after nyan is okay na siya. Next step po is balatan po natin yung ating cabbage. Ayan, so kunin po natin yung mga hindi magagandang part ng cabbage. And then tanggalin lang po natin isa-isa yung dahon-dahon ng cabbage, ganyan. And then hugasan po natin ng mabuti, syempre. And then next step po is magpakulo po tayo ng tubig. Pag kumukulo na po yung tubig natin is ilagay na po natin yung mga cabbage na ating binalat doon. And then ilaga lang natin yan ng around 1 to 2 minutes. At kapag okay na po is ilagay natin siya directly sa malamig na tubig. Ayan, so malamig na tubig po yung ginamit ko dyan. And ulitin lang po natin yung process na yan sa lahat po ng mga dahon ng cabbage na ating pinagtatanggal kanina. So, after nga yan guys, is pwede na po tayong magbalot ng ating cabbage rolls. Ayan, so pwedeng isang dahon lang ng cabbage, pero yung mister ko is nag-suggest or nag-request na 2 dahon daw kasi mas gusto niya yung maraming veggies. Ayan, so pinatong ko lang yung 2 dahon and then i-wrap lang po natin yan na parang lumpia. So, ganun lang yung gagawin natin. Ayan, ganyan yung kanyang magiging itsura. And then ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa maubos natin yung ating ginisang karne. Ayan, so ganyan na po yung magiging itsura niya. Next step po natin is magpainit po tayo ng mantika sa ating kawali. So after ilang minutes is pwede na po natin dyan ilagay yung mga cabbage rolls na ating na-wrap kanina. Ayan. So ilang minutes lang naman po yan. Kailangan po natin niyang baliktarin to make sure na maluto po lahat ng parts nitong ating cabbage rolls. So siguro mga 5 to 7 minutes bago talaga siya maluto. Ayan. Maging ganyan na yung kanyang itsura and then okay na po yan. Perfect na po yan. So hanguin na natin. Ayan. And then ganito na po ang magiging itsura niya lahat pag talagang naluto na natin siya. Ayan. Ganyan dapat yung kanyang magiging kulay. So talagang napakabango at napakasarap po talaga nitong cabbage rolls, promise. So ayan, masarap po siyang lagyan ng patis at saka suka. Talagang napaka-perfect po. Nasawsawan yung patis at suka. Ayan. So pag maanghang mas bongga, napakasarap, napakabango. Kaya if meron ka na mga ingredients na to, try mo na at talagang for sure ma-amaze ka din. Kasi yung asawa ko first time yung nakatikim nito at talagang amaze na amaze siya sa lasa. So napakasarap po talaga. Thank you for watching. And if you like simple recipes like this po, don't forget to like and follow and then share na din this video para next na mag-upload po ako is maging updated ka. Thank you so much for watching po. Have a great day. Bye-bye!